Ganun yung tono ng tanong. Yes po. So, paano kayo makakakuha ng mga kakampi nyo para manalo yung advokasya na isusulong ninyo? We fully understand that, ma'am. Sabi ko nga po, even if we win one seat in Congress, there are more than 300 congressmen inside the House of Representatives. Wala po kaming ilusyon na magiging madali yung laban. So kung hindi pakikinggan at magsasama-sama yung mga kongresista doon sa loob ng House of Representatives, maraming manggagawa sa labas ng Kongreso. Kung hindi yan lulusot doon sa loob ng Kongreso, ipa-file namin yan paulit-ulit, wala kaming gagawin, gagambalain namin yung mga nandun sa loob ng Kongreso. At siyempre, isasama namin yung malawak na hanay ng mga manggagawa sa labas ng Kongreso. Dahil kung hindi makikinig yung mga congressman sa loob ng Kongreso, di mag-iingay kami sa labas ng Kongreso hanggang mapakinggan at bumigay itong mga congressman na to. Problem is, no one is speaking about the issues of workers. No one is speaking about provincial rate. No one is speaking about how low the wages are. Kaya, totoo yun ma'am, magiging mahirap po yung magiging laban natin sa pagbubuwag ng provincial rate saka pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa. May mga maaaring maging kaalyado, maaaring makinig doon sa plataforma at sinasabi ng kamanggagawa party list. And we are more than willing to work with them. Pero kung hindi talaga umepekto sa loob ng Kongreso, again, kanino ba nakasalalay ang tunay na kapangyarihan? Hindi naman sa mga kongresista, hindi naman sa mga congressman at sa mga senador. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga manggagawa. So that is also the challenge to all workers. Huwag niyong asahan na kamanggagawa lang ang bubuwag ng provincial rate. Huwag niyong asahan na kami ang lulutas ng mga problema niyo. Hindi. Lahat tayo dapat magkaisa. Lahat tayong mga manggagawa, mas marami tayo kaysa mga congressman. There are only 300 congressmen. There are 51 million workers in the formal economy. Pag nagsama-sama yung 51 milyon na mga manggagawa sa formal na sektor, baka mga tog yung mga kongresista na yan. So hindi po nakasalalay. That is the message of kamanggagawa. Hindi nakasalalay sa amin ang kalutasan ng problema ng mga manggagawa. We are just but a vehicle of reforms inside Congress. But we do not have any illusions that change will come even if we win one seat inside the Congress. Naniniwala kami, pagpasok doon, ipa-file namin, buwagin ng provincial rate, aawayin kami lahat ng majority ng mga kongresista na yan. Why? Kasi mga negosyante ang mga yan. So yun po ma'am, yung buong konteksto sa kung paano namin nakikita yung pakikipaglaban ng kamanggagawa para buwagin na yung provincial rate at pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa. No other agenda. Walang lokohan, seryosohan lang. Yun lang agenda na yun.